Magpapakamatay ang 4 na lalaking ito. Sa oras na darating ang isang tren. Isang sigaw ang umabot sa tainga nila. Kagagaling lamang ng mga bata, lumipas ang tren. Natagpuan nila ang isang sanggol sa basurahan. Nang matagpuan, mayroong dugo sa sanggol. Napagpasyahan nilang mag-ampon sa sanggol. Dinala nila ang sanggol sa isang malapit na ospital para magpagamot. Ang mga bata ay nagbigay ng magandang pangalan sa sanggol, Ram. Kapag nagkakaroon ng magagandang bagay, sesuko nila ang nakababatang kapatid. Ang pera mula sa pagkuha ng mga bote ay gagamitin para makapasok siya sa paaralan. Sa araw na iyon, binyuli ng malupit na landlord ang 4 na magkakapatid. Gumamit siya ng isang kutsilyo upang mapatay ang isa sa mga ito. Umuwi si Ram mula sa paaralan at nakita ang eksenang ito. Pumitas siya ng isang bato upang itapon sa mukha ng malupit na may-ari. Sa oras na iyon, ang mga mata ni Ram ay puno ng nakamamatay na hitsura. Natagpuan ng malupit na Panginoong may lupa iyon ay isang bata lamang, kaya't sumugod. Sobrang kalmado ni Ram. Sa pamamagitan lamang ng isang kamao, binugbog ang malupit na kasero. Labis na namangha ang 4 na kapatid. Anong nangyari? Sa puntong iyon, nalaman lang nila na ang kanilang kapatid ay may sobrang lakas. Dahil sa pagkatalo sa iba pa, inilahad ni Ram ang pagpunta sa paaralan sa mga kapatid. Pagkalipas ng 20 taon, 4 na magkakapatid ang nagtagumpay sa mga karera, lalo na ang pinakamatandang kapatid na naging pinakapulis sa lugar. Kinamumuhian niya ang mga kriminal, may integridad. Sa araw na iyon, nalaman ng kanyang mga sakop ang 7.2 bilyong peking pera sa 10 lalagyan. Ang pera na ito ay pagmamayari ng isang lokal na representante. Nasa likuran niya ang malaking pangkat ng gangster. Nakilala ng representante si Connie Dela, itinapon ng isang susi sa harap niya. Sinabi na ang 2 bilyong rupi sa lalagyan ay pagmamayari niya. Sumulyap si Connie Dela, kinuha ang susi. Tinanong ang mga nasasakupan na arestuhin ang lalagyan na ito. Nakita iyon ng representante kaya't nagalit ito. Banta niya kay Connie Dela. Salita lang ako. Dapat itong gawin ang iyong pamilya ay mamamatay ng walang libingang lugar. Narinig iyon ni Connie Dela kaya't takot na takot, nagsimulang tumingin sa paligid. Hindi siya natakot sa harap ng tao. Ngunit kinatakutan na marinig iyon ni Ram saka siya binugbog. Ngunit binyuli si Connie Dela na umabot pa kay Ram. Tanging siya lamang ang nagwagi sa base ng masamang tao. Tumalon siya mula sa apoy. Nang siya ay mapunta, lumipad ang mga bato. Isang malaking lalaki ang may hawak na laruan at sumugod. Nakakuha siya ng sipa, lumipad ang alikabok. May hawak siyang iron rake. Isang beses lang na-hit, pinalabas ang maskarang ginawa. Sa oras na iyon, may ilang maliliit na tao na nais na lumitaw. Ang rake na iyon ay hindi maaaring bigyan ng buong lakas. Ang bawat isa ay natamba. Tinapon niya ang rake up. At nahuli ito kaagad pagkahulog nito. Diretso siyang tamaan. Kinuha niya ang momentum hanggang sa mga binti. Agad na tinamaan ang kamay ng tiyan ng taong iyon. 2 gangsters ang lumitaw sa kanyang likuran. Kinuha ang momentum mula sa martilyo, tumalon siya. Sa panahon ng paglipad pataas, ginamit ang tuhod upang matalo ito ng husto. Ginamit ang kadena upang itapon ang rake. Lumingon upang magtapon ng 2 rakes. Pinalo ang 2, tumigil din ang oras. Mula doon, 3 lalaki ang sumugod mula sa apoy. Parehas siyang naglalakad at hinihila ang rake. Pwede lang paluin ang mga yan. Ang rake ay itinapon, direktang tumama sa tiyan. Matapos mahuli ang rake, tumalikod at tumama sa batok. Ang kadena sa kamay. Lumabas sa isang lalaki ng ilang metro. Ang malaking pwesto sa likuran ay nagsalab din. Itinapon niya ang isang lalaki sa opisina ng kanyang kapatid ng direkta. Walang alam ang representante. Lumapit si Ram at sinampal siya. Sinipa siya ng tuluyan. Nakuha mo ito, naglakas loob kang bull-lion ang aking pinakamatandang kapatid. Sinipa niya ang deputy. Maraming reporter ang dumating. Napalo siya ng husto sa harap ng iba. Sa wakas, napigilan siya ng 2 magkakapatid. Alam ni Connie Dela na hindi pa tapos iyon. Sapagkat ang kapatid ng representante ay isang mataas na opisyal, maaari lamang niyang kunin ang kanyang kapatid upang humingi ng tawad sa nakatataas. Siya ay isang taong pumatay sa higit sa 3,000 katao. Ngunit ngayon, sinabi sa kanya ni Connie Dela na humingi ng paumanhin sa iba pa. Ram, humingi ka ng tawad. Ano? Humingi ka ng tawad sa kanya. Sorry. Ang superior ay talagang hindi nakarinig ng anumang paghingi ng tawad.
Agad niyang tinanong kung ano ang ugaling ito. Narinig iyon ni Connie Dela kaya gulat. Sinabi niya na ang kanyang kapatid ay hindi marunong makipag-usap. Siya ay nagkaroon ng panulat at papel. Sinabi sa kanya na magsulat ng isang paghingi ng tawad. Alam ni Connie Dela na ang kanyang impluwensya ay napakasindak. Ginamit ang kamay upang itulak ang kapatid. Paano mo malalaman magsulat? Paano mo malalaman magsulat? Siyempre, pero hindi ko alam. Nakita iyon ng superior. Nais tumayo. Sinabi ni Connie Dela immediately na magsusulat siya. Takot na takot si Connie Dela na pinagpawisan. Nalaman niyang hindi alam ng kapatid kung gaano ito kaseryoso. Sa oras na iyon, ang superior ay nalulula. Sinabi niya na sila ang kanyang mga sakop, parang langgam sa ilalim ng paa. Agad na nagtapon ng sulat ng paghingi ng tawad si Ram. Ang panulat ay itinapon, halos sa superior. Saway ng gwardya sa likuran. Pinilit niya. Sa wakas sinampal siya. Nakita iyon ng superior kaya nagalit. Hindi pa siya napili ng isang away na ganyan. Tumama siya sa mesa. Galit na galit si Ram, tumalikod. Sabay swang ng kamay. Ang kanyang lakas ay naging sanhi ng paglipad ng mga bagay sa mesa. Mabilis na pinigilan siya ng mga kapatid. Simula ngayon. Paktay ka sakin yawa ka. Nasabi lang ang mga salita, hindi natuwa si Ram. Siya ay dumating upang strong up sa kanya. Kaya't hinugot ng gwardya ang tayback. Inaasahan ng nakahihigit na nasa likuran na sila ay mapalad. Narinig iyon ni Ram, huminto. Ang bagay na hindi siya makapagpasensya ay mayroong isang nagbanta sa kanyang mga kapatid. Sinipa niya ang mga gwardya palayo. Kinuha ang isang kutsilyo, sinira ito sa dalawa. Ang 4 na gwardya ay nasugatan ng kanyang lakas. Sa loob ng 5 taon, mamamatay sila sa sakit na visceral. Kumuha siya ng 4 na magkapatid na lumabas. Pagka-uwi, 4 na magagandang kapatid na babae ang naghanda ng pagkain. Nag-alala si Connie Dela kay Ram. Pero hindi niya alam kung gaano katindi ang kapatid niya. Makalipas ang kalahating taon, dahil sa paghihiganti, ang nakahihigit. Nakilala ang mob boss. Nang wala sa bahay si Ram. Dinukot niya ang hipag at kapatid ni Ram. Ang iba pang mga kapatid ay pinilit na lumuhad. Sa puntong iyon, may dumating na kotse. Kinuha ni Ram ang kanyang mga pamangkin upang lumabas at ngayon ay bumalik. Nakita ng isang pamangking babae ang tatay, kaya tumakbo. Bumaril ang amo. Nataman ang paa niya kaya natambe siya. Pagkatapos, pinuntahan ni Ram ang kanyang mga kapatid. Kailangan niyang humingi ng tawad sa superior. Inaasahan na palayain nila ang kanyang pamilya. Ngunit hindi sila sumang-ayon ngunit nais na patayin ang lahat. Patuloy na nagmamakaawa si Ram na huwag saktan ang kanyang pamilya. Hindi pumayag ang boss. Kinunan. Nagkaroon siya ng lakas habang paputok ang isang bomba. Ang mga tao at mga bato ay lumipad sa paligid. Pinigilan niya ang mga bato upang maprotektahan ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay humawak ng isang malaking bato at tumama sa unahan. Nakita iyon ng amo, takot na takot. Anong meron? Sa oras na iyon, ang mga hukbo ng bakal na bakal sa likuran ay nabuo. Galit din si Ram. Ito ay labanan sa pagitan ng isang taong walang sandata at daan-daang iba pang mga tao. Tumakbo si Ram at tumama sabay. Ang dakilang lakas na ito ay nagdulot ng 20 tao. Ang isang tao ay may hawak na isang parang ng bakal. Nahuli niya ito, inilagay sa lalamunan. Isang lalaki ang na-knockout, ngunit ang labanan ay hindi pa natatapos. Sabay swang niya, 3 katao ang lumipad. Ang mga malalaking bases ng bakal sa kanilang mga kamay ay nagustuhan si Lai Nguyenba. Sinipa minsan, isang lalaki ang lumipad. Sinira ang 5 metro na makapal na pader sa likuran. Kung ganon hindi alam ang nangyayari. Hindi rin alam ang director isipin kung ano. Mayroong isang dance team na malapit sa pagsayaw. Daan-daang mga ito rin ang namatay dahil sa kanyang galit. Nagpanik din ang hipag. Alam nilang napakalakas ng kanilang kapatid. Ngunit hindi alam na malakas siya ng ganon. Sa wakas, lumitaw ang isang armadong grupo. Isang matandang lalaki na kulay dilaw ang lumitaw. Isang matandang lalaki na kulay dilaw ang lumitaw. Nakita ang malakas na kakayahan ng Ram. Nais niya na siya at ang kanyang mga kapatid na maglingkod sa inang bayan, talunin ang mga traidor. Ngunit hindi inaasahan, ang mga kapatid na ito. Dumating lang ngunit nahuli ng mga taksil. Ang lalaking ito ay nahuli ng mga traidor. Nais niyang gamitin ang kanyang kamatayan upang itaas ang diwa ng katwiran. Tumayo ng mag-isa at tumakbo palayo.
Ang bala sa likuran ay parang ulan. Pero hindi siya tinamaan. Parehong tumakbo si Connie Dela at tumawag sa tulong ng kanyang kapatid. Ram, iligtas mo ako ng mabilis. Bago siya dumapa, binigyan niya ang lokasyon ng kanyang kapatid. Alam iyon ng pinuno. Ngunit naisip niya, ang taong nasa telepono ay isang normal na tao lamang. Naisip niya na ang Diyos lamang ang maaaring magapi sa kanya, kaya't wala itong pakialam dito. Sa panig na ito, nahanap ni Ram ang isang ligaw na kabayo mula sa kung saan. Habang papunta, patuloy na nagsisiyasat ang mga sasakyan. Isang tao na nakasakay sa kabayo ang naging sanhi ng paggalugad ng eroplano. Ngunit nang siya ay dumating, naging ilang. Sa pagkakataong ito, sinasadya niya talaga. Iyon ay para sa paghahanap ng eksaktong kaaway. Nagbago ang eksena, natali siya ng ironet. Kapatid, andito ako. Alam ni Connie Dela na hindi mahuhuli si Ram. Sa puntong iyon, iniulat ng sakop ng pinuno. Sinabi niya, sa pagpunta dito, pinatay ni Ram ang kanilang 3,000 katao. Malamig na sabi ni Ram. Kapag tinatanong niya ang posisyon, pinapatay niya ang 1,000 katao. Matapos malaman ang posisyon, pumatay ng iba pang 1,000 katao. Pagdating dito, pumatay ng 1,000 pang tao. Mayroong sapat na 3,000 katao. Pagkatapos, mahigpit niyang nahuli ang kadena. Ginamit na puwersa upang hilahin ang 4 na mga lalaki. Ang malalaking bato ay hinayla niya. Ang malaking bato sa kamay niya ay bilang laruan. Ang mga malalaking tao, lahat ay natambad dahil sa kanya. Inabot lang niya. Agad na kumuha ng baril. Inabot lang niya. Agad na kumuha ng baril. Ang bawat pangkat ng mga tao ay pinagbabaril niya. Kahit na, ang bundok ay gumuho rin. Sa lahat ng paraan, kinuha niya ang kanyang mga kapatid. Hindi natalo kung gaano karaming mga maliit na tao. Sa huli, pinigilan ng pinuno ang harapan nila. Tiwala ang pinuno sa kanyang kakayahan. Nasagasaan ng dalawa ang kalaban. Hinawakan ni Ram ang palakol upang putulin ang tiyan. Sumugod ang pinuno sa Connie Dela. Galit na galit si Ram. Sumugod siya. Ginamit ang palakol upang patumbahin ang kalaban. Si Connie Dela ay nasugatan ng palakol. Sa huli, namatay siya sa kamay ni Ram. Inuwi niya ang bangkay. Ang hipag niya ay nagtaglay ng isang dakot na lupa upang ilibing ang kanyang asawa. Sumumpa siya, nabubuhay pa lamang, sisirain niya ang mga taksil. Makalipas ang ilang buwan, may kotse na pumunta sa bayan. Bumaba ang isang lalaki, iyon ang pinuno. Ito ay naka-out na. Sa araw na iyon, Ram ay hindi mas maraming oras, kaya maswerte siya na buhay. Sa pagkakataong ito, gumanti siya. Sa pagkakataong ito, gumanti siya. Sa harap niya, aniya. Kung paano sila papatayin ni Ram. Halika dito. Ram. Ang bawat isa sa bawat kabayo. Ang Diyos ng Giyera, dumating si Ram. Sa pagkakataong ito, inangat niya ang pinuno. Itapon sa lupa. Sanhi ng dalawang mga nasasakupang malapit na lumipad. Masyadong tinamaan ng pinuno ang kamay sa lupa. Pagkatapos ay tumayo. Gumamit ng puwersa upang makuha ang alikabok sa ulo ay lumipad. Tumunog ang isang dagandong, magkasabay ang dalawang ulo nila. Dumating si Ram at sabay hit. Ang lakas ng palo, lahat ay nagtipon sa dibdib. Pindutin ng isang beses ngunit lumipad ng ilang daang metro. Dumating siya para sipa pa. Ang sipa na ito ay nalutas ang 30 na mga lalaki. Ang leader ay pumili ng isang malaking kutsilyo mula sa lupa. Ang leader ay makakakuha ng isang malaking kutsilyo mula sa lupa. Ngunit Ram ay isang tao na nanalo ng mga batas ng pisika. Maaari niyang iwasan ang lahat ng mga bits ng eksakto. Ang malaking kutsilyo ay itinapon, naipit sa kahoy na haligi. Sinalo ni Ram ang kamao. Nataman minsan, nabali ang buto. Pinulupot niya ang pulse areas sa kamao. Hindi niya naalala kung ilan ang binugbog niya. Sa huli, ang lahat ng lakas ng katawan ay natipon sa isang uppercut. Ang maliit na kampana ay natamba din. Pinalo ng husto ang pinuno. Sa pagtatapos ng pelikula, lumitaw ang kaluluwa ng Connie Dela sa tabi ni Ram. Papalitan ni Ram si Connie Dela upang alagaan ang hipag at pamilya. Napapanood lang ang pelikulang ito para masaya. Okay lang yan kung manood ng nakaka-relax. Magpapasaya muna ako. Sa pamamagitan ng isang rake na bakal upang labanan kahit saan, 3,000 katao ang nasa ilalim ng mga paa. Ang katanyagan ni Ram na gumawa ng mga Diyos o kasamaan ay kinilabutan din. Mayroon kang mga sandata na maaari kong lokohin. Kung gusto mo ito, mangyaring sundin ako.